pagpadayon atong hangyoon si Bibing alang sa opening prayer. Salamat Lord sa higayon ng usab na hinatag ka namo sa Bible study, Ginoo, sa imong mga pulong na naa sa among pagatunan karon. Tuloy kami nga may kasabot Ginoo, magamit namo sa pangalawan ng mga pangabuhi nga inyong kalibutan. Kini ang hinahangyo sa imong ngalan. Amen. Usab mahayong buntag kanatong tanan. Dinhi na ta sa ikatulo nga Domingo sa pagtuon sa mga disciples o sa 12 disciples ni Jesus. O sa ato ang pagpadayon, recap sa tagamay. Ato karon nga balikan kung kinsa kadtong mga disciples nga human nato natunan. Nisugod ta kay Andrew. Sunod, Simon Peter. Sunod, James of Zebedee. Sunod, John of Zebedee. Next, Philip. Next, si Anes Nathaniel or si kinsa ganin na siya? Si Bar. Okay. Sige. So karon na buntag ato na paghisgutan ang nahabilin nga mga disciples ang ikapito hangtod sa ika-siyam. Karon na buntag ang the seventh disciple was chosen by Andrew. Si Andrew ang nagpili niini, unya gi-introduce kay Jesus Christ. Siya si Matthew. Si Matthew nabilong siya sa family of tax collector. Kani siya ginatawag nga publicans. Pag tax collector ka, meaning worker ka sa public. So kaya gitawag siya publican. But was himself a customs collector in Capernaum. Okay, so taga-Bureau of Customs nga na-assign sa Capernaum o dito pa siya nagpuyo. He was 31 years old and married and had 4 children. He was a man of moderate wealth. Tama-tama lang. The only one of any means belonging to the apostolic code. He was a good businessman, a good social mixer, and was gifted with the ability to make friends and to get along smoothly with a great variety of people. So, ang iyang hiyag niini, maayo gyud siya makihalubilo unya kanang bitawong tao nga maingon nato murag yung politician nga daghan yung higala. So daghan yung higala kini si Matthew. Si Matthew appointed siya as the financial representative of the apostles. Kung si Judas mao ang treasurer, kani siya ang murag financial secretary. Si Matthew. In a way, he was the fiscal agent and publicity spokesman for the apostolic organization. Murapod siya o kanang tig-sangyaw ba? Mao niya ang amo ang grupo. Then he was a keen judge of human nature and a very efficient propagandist. And he is a personality difficult to visualize. But he was very earnest disciple and an increasing believer in the mission of Jesus and in the certainty of the kingdom. And then Jesus never gave Levi a nickname, but his fellow apostles commonly referred to him as the money getter.
money getter tungod kay collector siya og tax. Nakatay ideya unsa ang ginahimo sa tax collector? Kung ang atong nasinati karon nga time sa BIR, no, magpura kuan lang ha. Ingana pod sila. Napo ni pagkamarok gamay. Nani pagkamarok gamay, salamat El. Nani pagkamarok gamay ning mga tax collector. Ingon niya na mao ni imong tax. Mohangyo ganit ka. Ingon siya, sige, mao ni bayari pero wala na resibo ha. Ingana. O kung si Zacchaeus nga usa sa tax collector, ingnon na niya, iduple niya ang tax sa tao. Apan ang original nga tax, mao iyang i-remit, ang gipatong niya, iya na. So in a way, si Matthew, ingnon nato as money getter, gitan-aw usab ni sa mga tao nga dautan kay ang mga tax collector at nga time, ang tanaw sa tao mga korapot. Ambot lang karon. Kung mingon ba ta na nagatrabaho pa sa BIR, unsa dahil mauna-hunaan sa tao? No, makaingon dayon nga, uy, dali lang ang madato basta sa BIR. Dali lang madato basta sa customs. Sa Bureau of Customs. Mao na sila. No? Okay. Apan si Levi, do wala man ni gihatag ni Jesus nga nickname niya, apan ang mga apostles from the word Levi. Nanoy word, a term nga Levi nga ginagamit sa tax. No? Unya, mao ni ang buot nila pasabot, money getter, tiguhat. Okay, tiguhat kwarta. Ang iyaha is his devotion wholeheartedly alang sa ministry o sa mission ni Jesus Christ. Now, diri si Levi dinhi siya na ilhan gyud nga siya nagdepensa kaysa iyang writing kani si Matthew nag-ingon siya nga ang mga dato, the rich people can also enter the kingdom of God. While si Luke nagtudlo siya nga lisod gyud sa mga dato ang pagsulod sa kingharian sa langit. Apan si Matthew ingon siya nga parehas lang ang opportunity nga ihatag sa Ginoo kanato. So mao ni nga si Matthew sa iyang pagsulat sa pagkatawo ni Jesus, siya dito naghatag og taas nga point sa katong nga three magi. Katong commonly ginaingon nato nga three kings, but it was three magi. Unya mao ni ang iyahang kanunay ginasulti ang iyang business of finding God. Okay? Ang business of finding God. Kaya siya lang po ang nagsulat na nag-ingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya ang nag-quote anak sa pagsulti ni Jesus Christ ug iya gyud nang gisulat. Mao na nga as always si Matthew na ilhan siya nga sa iyang writing, it's all about the kingdom of God. So, the kingdom of God. Mao ni nga si Matthew, siya ni iya ginatawag nga gospel. Okay, gospel according to Matthew. Balikan nato niya. Ang tama nga pagkasulti is the gospel of Jesus Christ according to Matthew. The gospel of Jesus Christ according to Mark. The gospel of Christ according to Luke. The gospel of Christ according to John. Mauna nga kung maingon ta pila ka buok ang gospel
mali na mutubag ka nga four. There is only one gospel. Ha? O upat ka mga writers ang nagpamatuod niining maayong balita. Sige. And then, si Matthew as public official, siya po itong nagsulat mahitungod sa come and follow me. Maayong din po ni nga pagkakuan ni Matthew. Aside nga na siya iniswilahan, aside nga nagdulong siya sa ingon nato katamtaman sa naay pagabutang. Dili po dinuon nga na yung kadato. Apan naa sila sa ginaingon nato nga kung kasi tawag na to ani sa middle class. Dili po rich, dili po poor. Ma-provide ra. Okay, ma-provide ra ang tanan nilang mga panginahanglan. Unya, siya ang iyahang kamatayon tanawon nato. Okay. Nisunod siya pinaagi sa pag-introduce ni Andrew at the age of 31. Minyo, may upat ka anak. Siya tong disciple ni Jesus na nagahisgot about sa kingdom. And then, ang iyang persecution, kaniya nahitabo, when these persecutions caused the believers to forsake Jerusalem, Matthew journeyed north, preaching the gospel of the kingdom and baptizing believers. He was lost to the knowledge of his former apostolic associates. But on he went preaching and baptizing through Syria, Cappadocia, Galatia, Bithynia, and Thrace. And it was in Thrace, at Lysimachia, that certain unbelieving Jews conspired with the Roman soldiers to encompass his death. And this generated publican died triumphant in faith of a salvation he had surely learned from the teachings of the Master during his recent sojourn on earth. So dito siya namatay human adtong gikasilagan nila ang Jerusalem. Unya Roman soldier nga aduna po'y muni ginaingon ang parehas rapod nimo nga Hudiyo. Maura po ang nagsumbong sa Roman soldier nga kana si Matthew nag-preach about kay Jesus, mauto nga gipatay usab siya. Apan namatay siya nga naagyod ang iyahang pagsalig sa Ginoo. Mura po sa ato karon nga mga Pilipino sa panahon sa magsikan, walay laing magtraidor kanimo imong kapwa rapod nga Pilipino nga nagsumbong. Mauto nga nangamatay sila. Okay, sa mauto si Matthew. Now, si Thomas, ang ika-8. Si Thomas. Thomas was the eighth apostle and he was chosen by Philip and then endorsed to Jesus. In later times, he has become known as Doubting Thomas. Kanang maduha-duhaon nga si Tomas. But his fellow apostles hardly looked upon him as a chronic doubter. So, grabe gini siya kamaduha-duhaon. True, he was a logical, skeptical type of mind, but he had a form of courageous loyalty which forbade those who knew him intimately to regard him as a trifling skeptic. Buot ipasabot, balikan nato, ganun gitawag siya nga Doubting Thomas. Siya mo ito nag-ingon nga, sure ba, kung tinuod nga nabanhaw si Jesus, kinahanglan makita nako nga ang iyang kamot nga naagian sa lansang. Kinahanglan makita nako ang iyang mga tiil-diin na ay agi dito sa lansang. O sa iyahang kilid, diin na ay agi sa bangkaw. Kung dili na ako ni magunitan, di ko mutuo sa inyong ginasulti nga nabanhaw siya. Pauna nga maduha-duhaon ang tawag sa iyahan. Kay siya, kaning ginaingon din niya that he was a logical
Ang buot ipasabot niini, niingon siya nga to see is to believe. Pakita sa ko. Usa ko mo tuo. Di na siya, dali-dali mo tuo anang. Nabayas na dito. Sure, oy, mana na siya. Kung dito kakita, bot-bot na. Pero, unsay ingon ni Jesus, bulahan ang mga tao nga nagatuo bisag wa kakita. Kapag si Tomas, ngay-confront ani ni Jesus, wala po siya o na naigo na taranta pud gamay, apan ingon niya, dautan dali ay ang maniguro. Ha? Kamo, ikaw na ipin, dautan bang maniguro ka? Ha? O dili sa lagi, di ba? Kung naay mo ingon dito nga, nabiya si Jesus dito. Nya ikaw, mutuo po na dayon. Si Tomas, pag sure oy, kung di ko kakita, di ko mutuo. Para sa itong nahitabo at itong 2000, sa itong atuig, itong niingon bitaw nga, mubalik na ang Ginoo, nadaga na kaayo na maligya ang ilahang mga properties. Unya, kung si Tomas pa na, maingon na siya nga, pag sure oy, kinsa nagsulti ana, pakita na sa ako, ipadungog sa ako kung siya yun nagsulti, adi na siya mutuo. So, nindot po ni si Tomas. Okay? Nindot ni kiyang kinaiya, apan si Jesus, ang nagaingon yun, bulahan yun ang mga tao nga nagatuo, bisag wa kakita. Pila edad ni Tomas na naminyo siya, nasulod siya sa discipleship. 29 years old. Napod siya'y asawa o upat ka anak. Ang iyang trabaho kay carpenter and stone mason. Okay, mason na siya. But latterly, he had become a fisherman and resided at Tarichia. O naa siya dinha sa Jordan River padulong sa Sea of Galilee. Diha na siya. Unya, si Thomas had the one truly analytical mind of the 12 and he was the real scientist of the apostolic group. Siya ang tinuod nga scientist. Kaya ang pinaiya sa mga scientist nga nagaingon, to see is to believe. Okay? So kung nakapod sa ato ang mga scientist dinhi, dili na excuse nga maingon ka, dili ko mahimong disciple, dili ko makasangyaw sa maayong balita. And then, dinhi, tanawan nato kung asa ba naabot si Thomas sa iyahang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Si Thomas, okay, naabot siya as far as India. Naabot siya as far as India, and then siya dinhi sa iyang very bad days. Okay. Naadi ay siya kambal na babae. Apan namatay ni atong 9 years old pa sila. And then, dinhi naa gibutang nga si Thomas kani siya tong kanunay nga mag-ingon nga kinsa ba dinhi sa ato nga grupo ang kanunay nga ingon nga let's go. Tara, ato ta. Kinsa man ang naa. Sa ilang po sa 12, kani po si Thomas ang kanunay nag-ingon, tara, ato na to. Pagkaingon nila nga si Jesus na banhaw, ingon na si Thomas, dili, ato na to, ang tinuod yun. Let's go. Ingano ang kinaiya ba ni Thomas? Tara! Larga! Oh? Larga! Atong tanawon. Kaya para ma-sure nato. Unya, ang iyahang kamatayon na hitabo kini pinaagi usab sa pagpapatay kaniya sa Roman government. Namatay siya dito sa Malta.
And just a few weeks before his death, he had begun the writing of the life and teachings of Jesus. So, diha lang ang kinabuhi ni Thomas, the doubter. Okay? Doubter. Unya, ang iyang kamatayon, sakit usab kaayo parehas sa uban ng mga apostoles. Unya, diha kaniya nga namatay sa Malta, namatay siya nga nagatrabaho alang sa Ginoo. Okay. Ato na yung paspasan. Next, si James. So, duha ka James and Judas of Alphaeus. So, kani sila, mo sila ang ikapilan si Thomas, 8. 9 of 10, si James and si Judas of Alphaeus. Si James and Judas, the son of Alphaeus. Kaning Alphaeus, mo nila ang papa. Dili ni nila apelyido. James and Judas Alphaeus, mga magsuon ni sila. Mga mangingisda, and then sila itong ika-9 and ika-10 nga apostles, ang gipili sila ni James o ni John Zebedee. Sila 26 years old. Og minyo, og na sila tulo ka anak si James og duha kay Judas. Dili ni siya si Judas kay Iscariot pa ha. Okay. Sige. So, mas bata, nagkabata, 26 years old. And then si James may tulo ka anak, si Judas kay nga iyahang igsuon duha. Sa ilahang duha, love yun kaayo nila si Jesus. Unya, love po sila ni Jesus. Okay, tanan man, everybody. Gug na gimahal man sa ni Jesus. But they never interrupted his discourses with question. Okay, and then these two men were almost identical in personal appearance. Sa ato pa kung identical, halos pare-parehas din nawong, no? Identical. Maglisod ka og usahay ba kay mumao magnawong. Ang ilang mental characteristics pare-parehas, an extent of spiritual perception parihasan. Okay? Parihasan. Unya, kani silang duha, ang ilang trabaho ani is tabangan si Philip para mamalit sa mga supplies nila. Sila po ni tigbit-bit o kwarta nila. Okay? And then, sila po ni, manamawatan ta, usa natin ipadayon, Pastor, mga minyo man na sila, unsa ang ilang responsibilidad sa ilang mga asawa? Gauli-uli po ba sila dito silang balay? Unsa na lang pagkaon sa ilang mga anak? Okay? Ang tubag niya na is, ang ilang mga asawa responsable nga magbuhi sa ilang mga anak. Unya, kaning mga dato nila nga kauban, like, ingno na si Matthew, mag-share na si Matthew kwarta, padala dito sa mga pamilya sa do. Una naman mo'y hinabang maabot sila ha, magpadalasan sila. Apan sa Jesus, yun nagtudlo kanila, ayaw ninyo kabalaki. Kaya ang Ginoo dili yun mupasagan kanila. Apan in a while, muli po na sila sa ilahang mga balay. Like for example, taga-Kapernaum, si Matthew, maadto si Jesus dito manudlo. Muli po, invite po niya si Jesus. Jesus, ato ka sa balay. Mga akong sakot ka dito. No? So, ay nga na ang ilahang sitwasyon. Now, dinhi, the multitudes of the common people were greatly encouraged to find the two like themselves, honor with places among the apostles. Tinigers, pitador man kaayo ng mga tao ni si James and Judas of Alphaeus, mauna sila nga kanunay, daghan sila nga ma-invite og tao to come to Jesus. James and Judas, who were also called Thaddeus and Lebbeus,
had neither strong points nor weak points. The nicknames given them by the disciples were good-natured designation of mediocrity. They were the least of all the apostles. They knew it and felt cheerful about it. So sa ato pa, mura bitaw og ingnan na nato kay ang iyang good-natured designation of mediocrity. Mag-ingon ganitang mediocrity, wala di gina maayo. Murang walay nabalaan ba? Pero maayo lang sila ka tao. O dawat pod ni James o ni Judas kana. O malipayon lang pod ang mga apostoles nga naa sila'y kauban nga dili kaayo maayo dinhi apan matinud-anon nga nagakuyog kanila. So, wala na pod kari rason kanato nga maingon ta bugo man ko pas oy. Di mo ko kabalo anak magsermon. So dili lang gid ko mo apil. Okay? Dili na pod na excuse. Kay kung si James o Judas nga maingon nato nga medyo alanganin pero ang Ginoo gihapon nagagamit ka nila. So, kani silang duha, muna'y ginaingon nato nga kung sa Roman Catholic, sila ni ginatawag sila nga Saint James o si Saint Jude. Unya, they were simple and ignorant, but they were also big-hearted, kind, and generous. Tarawa ang term ha, nagigamit. Simple pero murag ignorante. Murag may ignorant. Nooy ko, no? Simple naman sa murag kung sa ato pakaroon mo, wag mo na yung buot. Pero kabahin siya sa 12 disciples. Apan, sila, big-hearted, dako ang kasing-kasing sa pag-alagad, o butan, o manggihatagon. See? Tumubansag ng mga bright kaayo na disciples ni Jesus, kuya, lagi kayong diskurso, pero di masan manggihatagon. So, bawi-bawi na. Kani sila, diligid mo discuss, kaya yun nila, ignorante man ay, way na balaan. Pero, maluloy-on, mangyatagon. Bawi-bawi na. Marami tao, umaingon po nga, di man na gwapo, pero saan mo na ito? Butan mo saan? No. Gwapo sa lagi, pero mangtas mo sa batasan. Ay, nga na ba? Kani silang tuwa, dili po kayo maayo, pero kumpiyansa mo. Magyatagon, kaayo, kana. Unsa ka ang ilahang kamatayon ni ini. Okay. Kani silang duha, kaning mga kambal gani, namatay sila nga halos susama pod sa ilahang mga kauban. O gilansang po sila sa krus. Sa ilahang pagwali, pagsunod-sunod kay Jesus. Okay? And then, bisan paggani ni silang duha tungod kay ignorant o hina din kay panguto, kani sila, before kay po nila ito nasabtan, kung ano gilansang si Jesus sa krus. O dugay, di kayo po sila kasabot. Ano pa manong gilansang mo sa krus, no? Giingon na gani dito ni Pedro, matungod na sa atong mga sala. Ingon din sila na, yun sa dapat gilansang, huwag mo sa isala. Gilansang na ginasiya kay para tubson ta sa atong mga sala. Kaya nila ikit pili ilansang. Dugay kayo sila pasabdon, no? Dugay din kayo sila pasabdon. Apan, namatay sila, nga naan yun ang ilahang pag-affirm nga si Jesus anak sa Dios o siya ang naghimo sa universo o sa kalibutan. See? So, kompleto na sa kingharian. Humanon lang ni nato. Kay pulo naman to kaming 11 o ika-12. Si Simon the Zeal. Kanang from the word zeal na adunay kainit. Okay, zeal.
Siya itong 11th disciple, gipili ni siya ni Simon Pedro. Si Simon the Zealot. He was an able man of good ancestry and lived with his family at Capernaum. He was 28 years old when he became attached to the disciples. He was a fiery agitator and was also a man who spoke much without thinking. Kani. Kung sa ato pa, kani siya ang makabayan. Kung sa ato pa karon, may pagka-aktivista ni si Simon. Aktivista ni siya. Makabayan ni siya. Makabayan. Musinggit na sila. Palayason ang mga taga-Roma. Uli mo sa inyo kay amo ni dinhi. Mura kung sa mga aktivista ba nga, palayasin ang mga Amerikano dahil lupain namin itong Pilipino. Ano ba? Okay. So, ingani ni si Simon. Muna ingon nga, fiery agitator. Gusto ko siya makig-discuss. Kunya pagkahuman, mingon na rin sa, baksin? Ani ni siya si Simon na sila. Makisumbag ni siya. Unya, kung mag-diskusyon niya, dadunday na niya sa, di man tama kasi naman, sumbagay na ta. See? Kuya ni si Simon the Zealot. Okay, unya, kani siya, maayo ni siya kay, manong giingon ako ni siya nga, kanang zealot, nationalistic, kay siya manggod ni ang ginailhan nga miyembro naapoy posisyon sa organization sa mga patriotic nga mga zealots, nga mga grupo po ba sa tribo. Kumbaga, sa tribo na din ay mga Blaan, ay mga Manubo, anak po sila, na zealots, na anak po sila. Unya, kani siya, kani mga zealots, mga nationalistic na sila. Dili sila gusto nga nung gisakop sila sa Roman government, mo na ang mga rebelde ni sila, makig-away, yun na sila. Sa 12 disciples, siya ning organizer. Organizer sa mga activities nila like dula-dula. See, ibalan ko na nato. Nga kanito, wala na sila sige gaampo. Wala na sila sige galakaw-lakaw, sermon. Napuna sila yung time, nga patulahon po sila ni Simon the Zealot. Wa mo mo'y basketball ato nga time. Posible na po sila yung dula ilaha. Oy, dula na po ta, para gingaw-gingaw. Maayon ni si Simon. Unya, siya ni ang iyang pagka-loyal kay Jesus, grabe sad. And then, kani si Simon na nagasinggit yun na liberty of faith and the joy of salvation. Mao gini siya. Kani si Simon, basta magsugod na ganin ni siya og lalis, mamula dayon siya. Unya kay putong, balik ko na kapagsulti, ningon na niya sa sumbagay na lang ta. Okay. So, naamod ba yung anak ang kinaiya sa taong pundo? Nga putong. Unya, kung huta ng rason, dado na lang. Sumbagay na ka. Hindi mo kita magdaong ani. Sumbagay ka. Ha? O, yan rin. Pagka, kung ano yan, no? Revolutionist. A fearless firebrand of agitation. Grabe yun sa mag-agitate. Tapos, he gradually subdued his very nature until he became a powerful and effective preacher of peace on earth and goodwill among men. Tungod niini, nahimo gid po hinuon siyang effective na preacher na nagasangyaw kalinaw sa kalibutan o goodwill among men. Maayo ni siya nga mo sermon si Simon the Zealot. And then, sa iyahang katapusan as a nationalist patriot, then, ang iyahang kamatayon dito sa Alexandria, after working up the Nile
penetrated into the heart of Africa, naabot sa dito, everywhere preaching the gospel of Jesus and baptizing believers. Thus he labored until he was an old man and feeble, and he died and was buried in the heart of Africa. Kani siya usahay, gikulbaan sa mga kauban nga disciples, kani ika-11, si Judas, si Simon the Zealot. Kaya iyahang isiran kay Jesus, kung dugay kay kasabot, iyang ginasingkitan. Ino niya gahiya, ginimog-utok, di ka kasabot. Si Jesus pa mo sa Ginoo. Nasa iyong anak, ang kaputong. Listen kayo sa pasensya. Apan nagmilagro si Jesus kaniya, based din he, unya nakatunan ni Simon o na-admired siya nga si Jesus nga kinaiya nga being calm lang, unya na ay kanunay assurance, unya ang composure ni Jesus nga murag di gid masuko. Dito nag-ingon si Simon nga grabe gid ning kuan ni Jesus, oy sundon gid ni siya nako. Apan tungod kay ang kinaiya mao na dito iyaha dito sa Africa. Kung ato mo ning sa isahon sa Africa, kabalo naman sa Africa ang mga tao dito. Grabe dito ka. May mga sinina, grabe ka mga apot, kung saan na lang po sila dito, dugay po sila. O dito na test ang iyahang patience kay lahi biya sinultian sa Africa. Kaning ilang pinulungan dito nga lahi gidraba. No, di punta kasabot. Mura o ka ng wawawa maybe mo. Imemo eloye. Mga ingana ilang mga sinultian niya, paspas niya. Gapula lang sa mata o gaputi rang hipon nga perting ituma. Sigara siguro mata kumaabot dito si Simon magsangyaw about kay Jesus. Pero ang patience niya hangtod na gid matudlo. Hangtod na gid siguro nga naabot siya nga wa naging paglaom ni nga makadawat ni sila kay Jesus. Apan dito siya namatay sa heart of Africa. Asa pud ka ni banda kay kadako aning continent sa Africa. Asa pud ka siya banda namatay dito. Apan namatay siya serving the Lord. Finally, ang ika-12, ang pinaka-paborito na itong tanan, si Judas Iscariot. Okay, ika-12. The 12th apostle. Gipili siya ni Nathaniel, the honest Nathaniel. And he was born in Kerioth, a small town in southern Judea. When he was a lad, ingnon na ito, mga 18 years old, batanon, his parents moved to Jericho, where he lived and had been employed in his father's various business enterprises, until he became interested in the preaching and the word of John the Baptist. And Judas' parents were Sadducees. And when their son joined John's disciples, they disowned him. Kaning mga Sadducees, dili sila mutuo o kontra ni nila kaning mga Hudyo, the Jews. Karon, kay mas magulang man si John the Baptist, ug una man si John the Baptist nagsangyaw mahitungod sa pangayo og pasaylo sa inyong mga sala. Unya na bautismo si John, si Judas manununod ni o follower na ni John the Baptist bago siya nagiging disciple ni Jesus. O ang uban pa ni sa mga disciples ni Jesus na-influence na sa sermon ni John the Baptist. O pagkamatay ni John the Baptist, di-transfer sila sa kay pinsan ni John the Baptist na si Jesus Christ. Mao na to. Okay. Sunod, kay kanisiya, ang trabaho niya kay mauni. Ang edad sa niya kay 30 years, niya unmarried when he joined the apostles. Wa pa siya na minyo.
He was probably the best educated man among the 12 and the only Judean in the Master's Apostolic family. Siya lang ang taga-Judea, unya siya lang po ang may taas na pinag-aralan nga disciples ni Jesus. Okay. He was a good thinker, but not always a truly honest thinker. Hindi yun honest thinker. Judas did not really understand himself, and he was not really sincere in dealing with himself. So, nahin problema ni si Judas siyang kaugalingon. Andrew appointed Judas as treasurer of the 12. So, gingon na ako ganiha, si Matthew mao'y financial secretary, si Judas mo ang treasurer. A position which he was eminently fitted to hold. And up to the time of betrayal of his master, he discharged the responsibilities of his office honestly, faithfully, and most efficiently. Aron nga maklaruhan nato ni kung sa may rason kung nganong gibaligya ni Judas si Jesus. Kay para sa kwarta. Kay nag-ingon man ang mga Romanhon, ang mga pari kay sugo sa Roma, tagaay gud ninyo og reward kung kinsa makatudlo kung asa si Jesus na 30,000. Edi si Judas na treasurer, kay naugtas siya, kay kung asa magtapok ang tao, mingon man si Jesus, ayaw papaulia, pakanana sila. Si Judas, gilayin na agakalot og sa ulo. Kanina po si Jesus, kabalong walay mapalitan, dinhi, pakaulon yun. Kabalong wala na ganit ay budget para silang pakaon, gihapon. Ang problema ni si Judas. Una kay si Jesus, mag-ingon mga, dili, pakana. Si Judas, hindi siya mutuo ang milagro. Apa na-surprise siya, kay itong pagpakaon sa 5,000 ng mga lalaki, minus the children and the women. Dito nahibulong si Judas nga, wala naman. Gamay naman ka itong pagkaon, pero ano nanubra? Asa ka, ni? Botol si Judas nagpagawa sa istorya nga naaraman na yung daghang pagkaon. Kani mga tawhanag yun, mga dalo. Di yun mo share silang pagkaon. Pero kaya nag-share man sila tanan, dagan man lagi. Huwag siya nagtuad to nga milagro. Nag-ingon si Judas nga, posible, ang mga tao ay mga balon. Pero kay pag-ingon ni Jesus, kinsa may pagkaon, why naningog? Okay? Why naningog? Ang itingog lang, katong bata ang honest na nag-ingon, ako Jesus, kabalo lang ka sa mga bata. Kung pangutanon mo mga bata sa klase, mga grade 1, sino dito may baon? Magunahay para sila, ako. Pero sa mga dagko, lalo na kung paminaw nila, uy, tingkaon naman niya, pag-ingon ka karon. Kinsa na ibaon din nga pili i-share nato aron tanan makakaon. Oy, mura pod og mag-ingon na ini mga dagko, oy. Pag sure oy sakto ra bali ako. No? Okay, isa na si Judas posible dito. O kani po si Judas, ang concern na niya kay dagan na gid sila panalapi kay treasurer god. Kung si Matthew mag-ingon, sige, i-gasto ilang sana. Musuko na si Judas. Kung saan na kung sunod. Napawara pa yung plano si Jesus na mag-last supper pa ta sa pagpesta sa Passover. Mag-ihaw para ba ta o kanang karnero o tinapay o wine pa. Mamalit pa ta. Ay nga na ang mga linya ni Judas. Unya, kung naa sila sa usa sa balay, di ko sigurado kung sa balay ito ni Matthew, kung naapod kadtong harlot nga katong buring ba nga si Mary Magdalene nga
na siya'y pinakamahal nga perfume nga iyahang giyabo sa tiil ni Jesus o sa ulo ni Jesus. Gi-anoint niya si Jesus. Pagkakita adto ni Judas nga iyang giyabo, nasuko. Puy kasayang. Gibaligya na lang unta na makortahan pa nato. Kaya naliman ka kung ang sweldo nimo karon is 12,000 kada bulan. I-times 12 na nimo ing ato kamahal ang perfume. Unya ningon si Judas, kaya nga, uy! Gibaligya ang tato, daghan pag makakaon. Daghan mga pobre nga maadtuan ako na ni Jesus kaya makaunon. Ay nga na ba? Kuya o ginis Judas. Sa ingon ni Jesus, Judas, ang pobre naarang na ninyo kanunay. Okay, mao na ni-declare ni Jesus. Mao na mga kaigsuunan, naagay pobre hangtod matapos ang kalibutan, di sila mawala. Naagay pobre. Sa pag-ingon ni Jesus. Muna ingon nila, pero hindi ko mutuan na. Pero naman nga po'y pobre. No? Naman nga po'y pobre. Unya, apan ingon si Jesus, you will have the poor, but ako, dili na ko magdugay. Mao na nga sukad karon og hangtod sa hangtod hinumduman ang gihimo ni Mary Magdalene nga pag-anoint sa ako sa pinakamahal nga perfume. Pero kay si Judas nag-ingon pa, sayanga. Pila na unta to kasako nga bugas nga mapakaon nato. Okay? So, di naman alayan nato nga hibaluan pa kung nganong namatay si Judas, kaya nakabalo naman nga nagpakamatay siya. Wa sa gilansang pero gibitay niya yang kaugalingon. Unya ang kwarta nga nakuha niya gamiton po tato sa ministry. Apan wala gyud to na himong napuslan kay sa pagka-realize ni Judas nga sayo iyang gihimo unya na-suffer si Jesus Christ, iya ra pong giuli o gilabay niya ang kwarta balik sa mga pari. Unya ningon ng mga pari, "Hoy, blood money na yan. Di na pwede na itong gunitan." Mao na gi-purchase tong kwarta o sementeryo. Mao to ang gigamit katong 30 pieces of silver nga gibayad kay Jesus Christ, pinaagi ni Judas nga traitor. Okay? Na traitor. Na yung mga psychologists nag-ingon, yung mga Christians, ang suicidal tendencies ug ang pagpakamatay ni Judas posible tungod kay napasay problema gyud sa pagsabot sa iyang kaugalingon. Kani mga tao usahay nga nagapakamatay, nasalay problema, mga unresolved nga mga problem nila sa kaugalingon pa. Hindi nila masabdan ang ilang kaugalingon. Nga tungod niya na posible depression. Hangtod nga mag-self-pity. Kanino posible nga problema kay Judas, nag-self-pity, kaya kung ang tao maabot na sa punto nga mag-self-pity na siya, wala na siya ilaing una-unahon pa. Mas maayo pa, magpakamatay na lang ko. Moni, nga in the end, kung mamutan ako kaninyo, sa kamatayon ni Judas, wala ba to'y kaluoy o kung ingnon man nato nga nagmahay na si Judas, usa siya nagpakamatay. Ingon mo sa Lord, sorry, di na ako madawat ang akong gihimo. Grabe jud ko kadautan. Kay gibaligya ko ikaw o kung unsa man. Unya nagpakamatay siya. Ma-justify ba sa iyang pangayog pagpasaylo ang iyahang pagpatay sa iyang kaugalingon? Sa tanang nag-suicide, usa sila mamatay, naghimo pa na sila o kanang sulat, di ba? Nagsulat pa na sila. Suicide notes. Ana, magbilin-bilin pa sila, mga suicidal notes nila. Nga, sorry kaayo sa tanan, nga sa anak.
Nya pagkahuman ana sa inyong paminaw, mapasaylo pa ba sila? Saman sa atong paminaw. Tanan ba nga magpakamatay? Diretso na gid na sila sa impyerno. Mapasaylo pa ba sila? Na-appeal ba rin sila sa Ten Commandments na thou shalt not kill? Unsay violation nga iyahang na-commit? Kay katong ingon, dili ka magpatay. Do not commit murder. Ang pagpatay ba sa kaugalingon is also a murder? Kaya nabi ako iyaan na nagpakamatay. Ang igsuon sa ko ang tatay. Nag-inom og lason. Unya, gipungtaran mo sa nahinungdan. Kay dili nagustuhan ni Lolo ang iyahang labana. Kay pobre daw. Mura po sila gato. Mao to. Kanya nagbilin siya og kambal na anak. Nga karon luoy kaayo ang iyang mga anak. So, ang iyang giinom indrin. Uso mo ng indrin sa una, no? Kunya, pag inom og indrin, siyempre, hindi pa ka manglago. Patay. Oh. Nay maestro sa una sa Midsaya sa Notre Dame, pero graduate siya sa Southern. As librarian to sa NDMC. Nagpakamatay sa Nay pastor sa Bansalan sa UCCP. Pastor na to ha. Nag-suicide sa ang pagkahumanan to kay suicide, di ba naamanak sa balaod o ginatudlo sa church, lalo na sa Roman Catholic. Basta kung suicide, di ka pasudlon sa di na ka i-blessingan, di na ka i-bless kay mura ba o kanang wala na, ready maayo. Pero kung sa ako ka na mahitabo nung naman tayo nagpakamatay din sa City Church. Batanon pa to. At dili dahil sa City Church, ang youth taga City Church, ang babae, mura o ang lalaki at to, ngayon ni Bulagan, nagpakamatay. Tungkol sa gugma. And then, kung ngayon ang utana, sa mga pastor, kung naan ingana ang case, servisyuan, maghatag ba ka o service, hala, ina, ako to yes. Di man ko mag-servisyo. Di man ko mag-ampo para sa namatay. Hindi naman na madala. Ang ako man kapag servisyo para makakomfort sa pamilya na nasakitan tungkol sa nahitabo. Remember, kung ipasulod ang patay diri sa simbahan is wala na yung mahimo pa atong prayer kaniya. Wala na to siya. Ang pag-ampo nato sa simbahan is para pag-comfort sa kanibalay. Kaya nga naman, individual manggod ang salvation. Dili ni pwede nga mamatay ka karon ay kung mamatay ko ipaampo ako ni Pastor Maha para maluwas ko, no. Dili man nga. Kanya-kanya man ta nga istorya sa Ginoo. So, kung may tamo ni nga na, ipasunod. Aron nga ang mensahe sa grasya sa Ginoo
masabdan pa sa mga buhi. Nga ang sala sa tanang nag-suicide is ang Diyos na naghatag sa kinabuhi, mao lamang ang adunay katungod na mubawi ni ini. Pangutana, Pastor, sundalo man ko. Kung bakat, daghan man ako napatay ng mga kalaban, nakasala ko ato, Pastor. Oh. So kung nakasala po si David, kay daghan po sa napatay ng mga kalaban, asa po ka sa karon. In the name of service, para protektahan ang nasod, maingon na nato nga absuelto. Pero, kung maghisgot ta about kaluwasan or kung unsa man nga i-judge nato ang namatay, kay nagpakamatay, suicide, ma-imperno siya o malangit siya, it's not our job. Dili nato trabaho nga magdesisyon para sa Ginoo. Kung maingon na dayon, klaro na gid na, Pastor. Imperno na gid na, kaya nagpakamatay. Ang Ginoo lang ang makadesisyon ni anak, kaya iyan ang trabaho. Kung makaingon ta, sure na kayo, kaya nagpakamatay. Papatakasyon. Kung hangtod asa taman ang grasya sa Ginoo kaniya. Nausa siya namatay, naghilak like Judas. Nagrabe yun niya pagmahay. Nga pasaylua ako, Ginoo, kung nganong nahimo ko kana, kung nganong nagtraidor ako kanimo. Kung tungod niya ng kaulaw, mas maayo pa nga mamatay na lang ko. Choice ba ito ni Judas? Desisyon ba ito niya? Or ang ginaingon, nahisulat na nga ikaw, Judas, ang mo traidor sa anak sa tao. So, sa 12 disciples, to close, kinsa ang atong na-appreciate most sa iyahang kinabuhi o iyahang contribution sa mission work ni Jesus. Tanan man sila lahi-lahi. Apan ang bottom line ng ining tanan, except kay Judas, sila nahimong loyal hangtod sa ilang kamatayon. Gaandam sila mualagad sa atong Ginoo. Ang akong Panginoon, hangtod ka kuhaan o kuhaon pa balik sa Ginoo atong kinabuhi. Unta magpabilin kang matinud-anon ngadto kaniya. Susama sa mga disciples ni Jesus Christ. Ayan. Sige. So, praise God. Memorize na ba nato ang 12 disciples? Okay, sige na, okay. Dunganan ninyo o sulti ang ngalan sa 12. Ready? 1, 2, go! Anas Nathaniel. Sunod. Matthew. Sunod. Thomas. Sunod. Okay. Judas, James of Alphaeus. And then Simon the Zelot. And then Judas Iscariot. Oh, praise God. Memorize na nato. No? Memorize na nato. Glory to God. Memorize na yun nato. Okay, so I hope may natunan ta niini nga Domingo mahitungod sa 12 disciples o pagkahuman niini human sa ato ang quiz ipadayon nato ang pagtuon the 10 commandments. 10 commandments na po ang sunod nato nga tunan. Right. So to close, manindog ta o mag-ampo ta sa pagpasalamat.
Among Dios nga gamahanan, langit nun o balaan. Salamat sa among pagtuon nga imong giubanan diha sa kinabuhi sa mga disipulo. Among na realize, O Dios, kanagkalahi-lahi ang ilang mga hiyas, ang ilang mga talento, bisan pa sa ilahang commitment, apan madaugon nga ilang nabuntog ang kahadlok ug namatay sila except ni Judas nga naningkamot nga makaalagad ug masangyaw ang ebanghelyo nga mao ikaw. O Dios, tabangi kami nga sa matag adlaw mahinumduman namo ang ilang mga kinabuhi ug mag-ampo kami kanunay sa imong paggiya kanamong tanan. O Dios, sa makausapa, daghang salamat o ginatugyan namo kanimo ang among pagpanagbulag-bulag ni ini nga takna. Ikaw o Amahan ang magpanalangin ka namong tanan ug ayaw-gayon kami pasabti. Ginabalik namo ang himaya ug dungog ug salamat sa imong gugma kanamo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.